puso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maaasahan. Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB, Super Radio. DZBB, Super Radio #1. Oras sa buong Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. DZBB Executive Summary. Alamin ang pinakamalalaking kaganapan sa palasyo at mga departamento ng gobyerno. DZBB Executive Summary. DZBB Executive Summary. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. I'm back dito po sa Executive Summary sa DZBB, pero tayo po ay solo flight ngayong araw ng linggo. Bumawi po si Mamu ha. Hindi, solo flight po tayo ngayong araw. Ako po ang inyong makakasama hanggang alas 8:45 ng umaga. Ako po si Christian Manio minus Mamu Tuesday no dahil merong importanteng misyon na kanyang ginagawa. Ingat ka Mamu ha. At next week, kumpleto kami ulit dalawa. Pero ngayong umaga ako muna inyong samahan. Usapin pa rin ng epekto ng digmaan dyan sa may Middle East. Ano nga ba ang epekto? Message nyo nga kami sa aming DZBB Text Connect 0917-594-5941 at sa aming social media pages. Hanapin nyo lamang po ang Super Radio DZBB. Ano ba ang inyong mga ginagawang adjustment? Dahil nga dito sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo, dito sa may tumataas na presyo ng ilang bilihin, nagbabadya rin yung posibleng pagtaas sa presyo ng pamasahe. Kayo ba, ano bang inyong ginagawang mga diskarte para at least ay makatipid lalo't hindi natin alam kung hanggang kailan itong kaguluhan dyan sa Middle East na posibleng malaking epekto sa ating mga kababayan, sa ating ginagawa araw-araw. Kaya ngayon pong araw na ito tayo makikibalita sa National Food Authority. Alamin natin kumusta kaya yung supply ng pagkain, partikular na itong bigas. Meron bang sapat na supply? Hanggang kailan? At meron bang epekto yung pagtaas ng presyo ng langis sa supply ng bigas? Dahil po itong ating mga magsasaka yung kanilang mga kagamitan, yung traktora, yung kanilang operasyon ay naka-rely din po o ginagamitan ng produktong petrolyo. At mamaya makikibalita rin tayo sa Ibon Foundation. Aalamin naman natin ano nga ba yung epekto dahil bagamat medyo malayo sa Pilipinas itong kaguluhan dyan sa Middle East, medyo nararamdaman o ramdam na yung epekto nito sa ating bansa. Ano nga ba yung worst case scenario? Ano ba yung iba pang posibleng epekto nito sa mga susunod na araw at linggo? Kakayanin ba ng sistema kung magtatagal pa? Yan po yung ating mga aalamin sa ating mga makakapanayam ngayong umaga. Pero bago yan, alamin nga natin yung inyong mga ginagawang adjustment sa inyong sarili dahil yung iba yung mga nagsasakyan. May nabalitaan ako yung iba bike na lang daw yung yung bike to work kung tawagin, magbibisikleta muna papasok ka. Lalo yung ibang ahensya katulad ng MMDA, meron ng shower room para dun sa mga gustong magbike o gustong tumakbo papunta sa kanilang opisina. Lalo yung mga gumagamit ng diesel, nako, mahigit 100 piso kada litro. At posibleng umabot pa raw ng hanggang 130 pesos sa mga susunod na araw dahil nga meron pa ring
taas presyo na nagbabadya sa Martes. Buti nga medyo mas mababa yung gasolina, ano. Yung ibang tsupere, umaaray na rin. Umaaray na rin dahil nga hindi na makaagapay sa mataas na presyo ng diesel. Paano nga ba ang gagawin? Ano? Pag hindi mo naman pinagbigyan yung kanilang taas pasahe, wala rin naman silang maiuwi. Pag walang bumiyahe, walang masasakyan. Pag walang masakyan ang ating mga kababayan, sino magtatrabaho? Talaga pong konekta at magkakakabit itong mga problema na ating kinakaharap bagamat wala tayong direktang kinalaman dyan sa kaguluhan dyan sa Middle East. Yung epekto po nito talagang ramdam ng ating mga kababayan. Pero buti na lang may mga ibang medyo nakakaramdam. Yung iba, merong petroleum brand na imbes na oil price hike ay magpapatupad ng rollback para daw sa ating mga kababayan. At ito namang ilang toll companies, itong ilang expressway, kabilang na yung North Luzon Expressway, meron ng mga kahit pa paano ay rebate sa ating mga motorista o doon sa ilang PUV, ilang piling sasakyan na Class 1, Class 2 at Class 3. Pero nagtatanong yung ibang ating mga kababayan, hindi pa pwedeng kasama yung mga pribadong sasakyan. Lalo na yung mga middle income, medyo nagre-reklamo na. Bakit kami bayad ng buwis? Kami yung mga walang ayudang natatanggap. Ayun, napakahirap po talaga ng ating kinakaharap. Sana matapos na yung kaguluhan dyan sa may Middle East, para naman kahit papaano makahinga-hinga tayo ng kaunti. Dahil nga saan ba tayo huhugot? Dahil yung sweldo hindi naman nadadagdagan. Pero yung ating gastusin halos linggo-linggo tumataas. Ano ba yung problema na yan? Pero bago nga yan, ano nga ba yung epekto nitong kriso sa Middle East? May nagsasabi, malayo yan sa Pilipinas. Pero ito na nga, nararamdaman na natin. Para mas mabigyan tayo ng linaw at mas maintindihan natin, tumawag tayo ng eksperto. Nasa ating linya ang Executive Director ng Ibon Foundation na si Sunny Africa. Para ipaliwanag sa atin, ano ba yung epekto nito at ano yung posible pang epekto sa mga susunod na araw at linggo nitong digmaan dyan sa Middle East. Magandang umaga, Sir Sunny. Pasensya na, linggo-linggo, kinukulit ka namin. Ay, wala problema sa Christian. Ayun. Kahit kaya naman basta yung magtulong. Ayun. Kami. Oo. Sir Sunny, gusto lang sana muna naming maintindihan dahil itong digmaan sa Middle East, wala naman tayong direktang partisipasyon, di ba? Pero ramdam sa ating bansa yung epekto nito. Sa ngayon ba, sa inyong nakikita, base sa numero, sa data, malaki na ba yung nawawala sa ating bansa dahil sa digmaan dyan sa Middle East? Sir Sunny? Yun, nawala sa linya si Sir Sunny. Babalikan natin. Dahil nga maraming sasabi, ako malayo yan. Huwag niyo masyadong intindihin. Marami tayong problema sa bansa. Marami po talaga tayong problema sa bansa pero hindi po biro itong kinakaharap natin sa Middle East at mas magandang maintindihan natin dahil may nagsasabi ganitong bilyon na nawawala, ganitong ayuda ang ibibigay, pero mas magandang maintindihan natin mula mismo sa eksperto. Nasa atin na ulit linya sa Sir Sunny. Sir Sunny, tinatanong sana namin dahil may nagbabanggit malayo yung Middle East sa Pilipinas, wala namang epekto yan. Ano na po ba yung direktang epekto sa bansa netong digmaan sa Middle East? Tsaka meron ba kayong datos kung magkano na yung nawawala sa ekonomiya ng bansa? Okay. Parang layo-layo talaga ng Middle East pero ang problema, yung Middle East isa sa pinakamahalagang pinagkukunan ng langis ng buong mundo, hindi lang ng Pilipinas. At ang problema ay yung Pilipinas. Alam niyo ba, mahigit kalahati ng lahat ng enerhiyang kinukonsumo ng Pilipinas ay galing sa langis. Tapos, yung langis naman natin ay 99% imported. Kaya,
sa ganung sobrang pangailangan ng langis natin mula sa ibang bansa, at dahil ang napakalaki na bahagi ng enerhiya natin ay galing sa langis, ibig sabihin, ang pagtaas ng presyo dahil sa kaguluhan sa Middle East man yan o sa paglusob ng Russia sa Ukraine, tulad ng ginawa ng paglusob ng US din sa Iran, ang epekto niyan, maaaring maipit yung supply ng crudo sa panibigang pamilihan. Dito sa lahat, grabe yung pagtaas ng presyo ng crudo sa panibigang pamilihan, at kung mang pagtaas ng presyo sa panibigang pamilihan, napapasa sa dagdag na presyo dito din sa Pilipinas. At yung unang tinatamaan dyan, syempre, yung mga sektor na nakatali ang kanilang hanap buhay dun sa crudo, yung transport sector natin. Kaso, hindi lang naman transport sector na gumagamit ng crudo, yung mga logistics firms, yung mga pagka-transport ng pagkain, ay nakasalali din yung kanilang pagpipresyo dun sa presyo ng transport at logistics. Kaya habang tumataas yung presyo ng crudo, tataas yung cost of production ng mga kumpanya, yung cost of distribution, at kung hindi sasaluhin ng kumpanya yung bawas sa kita nila dahil dun sa pagtaas ng cost of production, ang tendensya, ipapasa talaga nila dun sa consumer. At I think nandun na tayo ngayon, tubak ba ng 2-3 linggo mula sumabog yung gera sa Middle East, mula atakihin ng US yung Iran. Kaya ibig sabihin, actually, yun na lamang ay naramdaman na natin ng pagtaas halimbawa ng bigas at iba pa mga batayang produkto. Dati, ako nang bigwas sa mga transport workers lamang. Pero ngayon, the-monitor namin sa NCR, nagmahal yata ng 6 na piso na ang 1 kilong bigas na regular milled rice, at halos 10 piso na yata ang tinaas ng well milled rice. So ito na yung hindi lang bispera sa pagtaas ng presyo ng bilihin, nararamdaman na ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero Sir Sunny, sa tingin nyo ba ito dahil delayed naman talaga yung epekto sa atin, sa tingin nyo ba ito yung unang bugso pa lang at mas lalala pa sa mga susunod na araw at linggo itong epekto nito sa ating ekonomiya at sa ating mga kababayan? Ay oo, grabe. Sa amin magandang halimbawa yung nangyari pagkatapos ng paglusob ng Russia sa Ukraine. Sa loob lamang ng 1 buwan, dahil sa loob ng 2 buwan, dumoble ang inflation. From 3% naging 6%. Pagkatapos sa 1 taon, nag-triple to halos 9%. Kung ngayon, ang ibig sabihin yan, yung 2.4% inflation ng Pebrero, malamang kaysa hindi, tatama ng 5%, ngayon Marso pa lamang, hanggang kalagitnaan ng taon, tapos maring umabot ng 7 hanggang 6-7% sa katapusan ng taon. At sa amin, ang simpleng itsura niyan ay hindi naman sasabay yung sahod, hindi naman madadagdagan ng trabaho, baka mag-scale pa nga ang trabaho. Kaya ang maiipit talaga dito, yung milyon-milyong pamilyang Pilipino, 14 na milyon nagsabi na mahirap sila, mahigit 3 milyon, sabi nila borderline sila sa bingit ng kahirapan. Kung walang agarang action mula sa gobyerno, hindi lang yung konting natutulungan, konting ayuda, kung walang malaki ang agarang action sa gobyerno, walang duda itong pagtaas ng presyo ng bilihin. Subject to ng 2 hanggang 3 milyong pamilyang Pilipino na dadagdag sa mahirap. Habang yung dati na mahirap, lalong babagsak ang kanilang kabuhayan at yung kagalingan. Yun nga yung tatanong sana namin, Sir Sunny, dahil bagamat may mga ayuda na pinaplano at pinamamahagi na ang pamahalaan, ito ba isasapat yung 5,000 sa mga tsuper, yung 2,000 sa mga mangingisda at mga magsasaka? Sapat ba ito sa problema na kinakaharap natin sa ngayon? Wala pa yun sa mga susunod na araw at linggo. Kasi niya talaga nagtataka. Ito ba nakaraang linggo, ang dami-dami ina-anunsyo ng pamalaan. Pero ang pinakadelikado, yung sinabi ni Pangulo Marcos na everything is normal, huwag kayong mabahala. Kaso, kung isipin na normal, hindi normal eh. Kasi yung ayudang binibigay halimbawa sa mga tsuper. Yung DSWD, ang maximum na bilang na ilabas nila, 360,000 na transport workers ang tutulungan. Kaso, 2.2 million ang transport workers natin. Sa jeepney lamang, 250,000. Sa tricycle, 1.7 million. Sa mga delivery rider, motorcycle taxi, 200,000. Dagdag pa UV Express, TNVS, baka mga 70 million. So, kung ang nangailangan ng tulong na transport sector ay 2.2 million, yung pagmamalaki nila na may roughly 300,000 na tutulungan,
may maiiwan siya na 1.7, 1.8 million na walang Hindi tulong. mabibigyan. Tapos dun sa binibigyan naman ng tulong, ang liit. Yung 5,000 sinabi pang cheaper, Mhm. dahil lamang sa pagtaas ng presyo ng diesel, 44 pesos mula ng Pebrero, yung nakarang linggo pa Halos lamang ito, doble. wala pa yung mga natipid sa pagtaas. Ang kakainin, yung 5,000 na yan, sa loob ng 3 araw, mauubos na yan actually. Hindi lang dun sa binibilan nila dati, at kakainin yan ng pagtaas ng presyo ng crudo. 1,300 pesos kada araw ang dagdag na ginagastos ng mga cheaper. Kaya yung 5,000 na yan, simot na sa loob ng 3 araw. So, ang punto namin, oo naman, ikatuwa naman natin na may tulong na bibigay ang gobyerno. Pero, huwag natin ikatuwa na yung ayuda na binibigay ng gobyerno, hindi para sa lahat na nangangailangan, hindi sapat para sa pangangailangan. Tapos panandalian lamang, mga one time lang, parang hindi naman yata isang linggo lamang itong krisis. Walang duda. Aabot na ng katapusan ng taon, malamang kay hindi, aapaw pa to into 2027. Oo. Sir Sunny, ano yung nakikita nyong solusyon? Dahil pag itinaas ang sweldo, aaray yung mga negosyante. Pag tinaas yung pamasahe, aaray yung mga pasahero. Pag, alam mo yun, joke, lahat ng gagawin mo, medyo may tatamaan talagang sektor. Sa inyong pananaw, Sir Sunny, ano yung at least magandang gawing paraan para at least may matulungan at hindi ganon masyadong maramdaman ng ibang ating kababayan yung problema? Tama kayo kahit anong pero medyo may tatamaan. Oo. Pero sa amin yun actually sa Christian, tama yung punto mo. Ang tanong kasi, sinong aaray? Oo. Diba? Sino yung pipisilin natin dyan? Ang problema, kung hindi magbigay ng malaki ang ayuda yung gobyerno, kundi siya makalikom ng pondo mula sa pinakamayaman sa lipunan, kabilang mga bilyonaryo at yung mga kumpanya, ibig sabihin, na pinipili ng gobyerno ay yung mahirap ang magdala ng bigat ng pag-angkop sa krisis. Kung tingin ko, medyo hindi yung tama eh. Kung sa ngayon nga, may higit kalahati ng pamilyang Pilipino nagsasabing mahirap sila, may higit pang 3 milyon dagdag dyan na nasa bigit ng kahirapan, habang sa kabilang banda, meron kang 3,000 bilyonaryo na may pinagsamang yaman na 8.2 trillion pesos. Pero kang 15 bilyonaryo, may pinagsamang yaman na 2.6 trillion pesos. Hindi na tama, ang pipisilin mo, hindi aaray. Kasi ano ba yung napakalit na buwis sa yaman na yan? Hindi sila aaray. Diba? Yun ang punto namin. Kung nasabihin ng gobyerno, wala siyang pondo para sa ayuda. Wala siyang pondo kasi iniiwasan niya buwisan yung mga mayayaman. Kaya sa amin, ang ang policy decision, nasa pagpapasya ng gobyerno. Sino ba ang pipiliin niya na tatamaan ng kanyang mga hakbangin? Hindi dapat na binarong Pilipino, napigang-pigana. Dapat talaga kumuha ng recursos sa mga meron. At yun nga, medyo seryosohin, sana, hindi ko alam po, baka hindi ko na nabalitaan, meron pa ang crisis committee ng gobyerno kasi nag-recess na yung Kongreso. Sa Mayo na sila babalik at parang ang balita ko, pag-usapan nyo yung impeachment, wala naman kaming nabalitaan na may hearings about yung pagharap sa krisis tulad ng ginawa nung panahon ng COVID. Bukod dun sa pagbibigay ng emergency powers para sa pagsuspende sa excise tax. Speaking of excise tax, Sir Sunny, medyo ang binabanggit, titignan natin. Narinig nyo naman na siguro yun. Ano? Sa inyo bang pananaw, pag tinanggal naman kasi excise tax, sa tulad ng binabanggit nyo kanina, sasabihin ng pamahalaan, yung pondo naman natin ang mamomroblema pag tinanggal yung excise tax. Pag hindi naman tinanggal, aray naman yung ating mga ordinaryong kababayan na umaasa sa produktong petrolyo. Ano yung pananaw nyo dito? Ayun nga kaya paikot-ikot yung usapin dyan. Kasi sabi ng gobyerno, hindi niya kaya magbawas ng buwis kasi mawawalan siya ng pondo. Tanungin natin siya, paano mo busan yung mga mayaman? Nung 2020 pa, nag-propose ng ibon at nag-file ang makabayan sa Kongreso ng buwis sa mga bilyonaryo. 3 Kongreso in a row na, pinafile yan ng makabayan. Yung huling pag-file, actually, sa bisperas ng pagsugod ng US sa Iran, February 26, final sa ikatlong pagkakataon, building buwis sa mga bilyonaryo. Simpleng hinisingil doon. 1% sa yaman may higit 1 bilyon, 2% sa yaman may higit 2 bilyon, 3% sa yaman, lagpas 3 bilyon piso. Sa ganong napakalit na buwis,
pwede makalikon ng hindi bababa sa 500 billion piso kada taon ang gobyerno. Samantalang, ito yung sa nabagit nyo, hindi mag-aara yung bilyonaryo dyan. Halimbawa lang natin, ang pinakamayaman Pilipino, si Ricky Luzon. Alam mo ba, yung halaga ng yaman niya, 962 billion pesos? Isang tao lang yun, ha? Kung magbayad siya ng buwis dun sa panukalang batas na yan, ang matitira sa kanya, 905 billion pesos. Aaray ba yan? Wala. Hindi siya mararamdaman yung kaunting napakatiting na bawas sa kanya. So sa amin, yung medyo nadidistract tayo ng pamalan sa usapin ng pagbawas ng excise tax. Kasi kahit tanggalin yung excise tax sa buong taon, hanggang katapusan ng taon, sabi ng DepEd, ng NEDA, 100 billion pesos lamang ang mababawasan dyan. Ang laking tulong sana yung 100 billion pesos na yan na may lalagay sa bulsa ng ordinaryong Pilipino. Sige, actually, middle class, makikinabang din dyan. Nagreklamo middle class na hindi pinapansin kasi nga, pinipid ng gobyerno ng ayuda. Tuloy lang sa middle class. Sa amin, kailangan natin banggiin yung sinasabi ng pamalan na walang pondo. Pwede magkaroon ng pondo kung sisirisohin niya yung paglikod ng pondo. Pero kung iiwasan niya na gusto ng mga bilyonaryo, kung protektahan niya ang kita ng mga kumpanya sa langis, talaga mahirap, makakapusin siya sa pondo. Pero magpapasya naman niya yan eh. Hawak-hawak, nasa poder niya yan. Kung kaya niya protekta ng sarili laban sa impeachment, kaya niya rendahan yung pagiging pagpepetik sa Kongreso ngayon. Ayun. Sir, nabanggit din na dahil nga bukod dyan, yung may panawagan din ng ibon dati na panahon na para itaas ang sweldo, nakabubuhay na kita para sa ating mga kababayan. Sa ngayon ba, ganun pa rin? Napapanahon pa rin ba yung pagtaas ng sweldo at saka pareho pa rin ba yung magkano yung 1,000 plus na family living wage sa inyong komputasyon sa panahon na ito? O tumaas na? Well, siyempre, so pagtaas ng presyo ng bilihin, dapat tumataas talaga yung sahod para sabihin ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero siguro pwede may turi na pambihirang pagtaas ng presyo ng bilihin ng nangyayari ngayon. Pwede naman sabihin na baka sa ngayon, lalo na sa nag-adjust yung mga maliliit na mga negosyante, mga micro, small, medium enterprises, baka hindi pa kailangan yung buong pagbibigay niyan. Pero para sa amin, makatwirin pa rin sa dalawang dahilan. Una, malaki may itutulong yan sa mga manggagawa natin. May humigit kumulang 7 milyong na sahuran sa Pilipinas na sakop ng DOLE, ng formal sector, nakikinabang sa kanilang pamilya. At yung kalawang punto, kung bigyan sila ng dagdag na kita, hindi naman mag-abroad yung mga to eh. Diba? Hindi naman ito mga mayayaman na kung ano man ang dagdag kita, pinang-gastos sa bakasyon abroad, pagbili ng mga mahaling gamit. Yung mga manggagawa, kapag dagdag na kita, pag-gastosin nila yan sa kanilang komunidad, may ikot yung pera na yan. So tingin namin, may batean pa rin dun sa pagbibigay ng dagdag na sahod. Siguro kailangan lang, kumpara sa dati, dagdag na suporta para sa mga micro, small, medium enterprises para gawin ito. Again, tulad ng ginawa ng COVID, nagkaroon ng wage subsidies ng COVID. So, pinakita ng DOLE na kakayanin niya. So kami, tingin namin may batean pa rin yung dagdag na sahod. Pero kailangan sabayan ng mga hakbangin para yung mga micro, small, medium enterprises. Hindi naman gaano may hirapan. Tapos, Sir Sunny, mga huling punto na lang. Sumampa sa 60 pesos yung palitan, yung sa dolyar, piso kontra dolyar. Pinakamataas halos sa kasaysayan ng bansa. May mga natutuwa, yung mga remittances. Pero ano yung dapat natin ipangamba sa pagbaba ng halaga ng piso, Sir Sunny? Actually, record siya. Pinaka mababang halaga nito ng piso sa dolyar sa kasaysayan ng Pilipinas. Una, dobleng dagok to. Patong to dun sa pagtaas ng presyo ng krudo. Kung dati 8,000 pesos per barrel lamang ang krudo, dahil sa pagbagsak ng piso, naging 8,200 pesos per barrel ang krudo. So, lalong pinalala lang niya actually pagtaas ng presyo ng langis para sa Pilipinas. Ang tanging pwede gawin dyan, actually walang pag-ikaiba dun sa dapat ginagawa dati pa sa pagtaas ng presyo ng krudo. Kailangan talaga saluhin yung hanap buhay ng mga transport workers.
kailangan bigyan ng suporta yung mga mag-sakamang isda para hindi ma-descale ang produksyon nila para manatiling mura ang pagkain. At huling-huli, dahil tataas talaga ang presyo ng bilhin, kailangan dagdag na ayuda para sa milyon-milyong pamilyang Pilipino. At sa amin, sana sinisoy ng pamahalaan. Una sana sabihin ng ni Pangulo normal. Sana bawiin niya yon, aminin niya na may krisis at lahat ng mga hakabangan na kailangan niyang gawin. Dapat umpisahan na niya. Hindi yung panahon ng paghanap ng solusyon, hindi kapag tinamaan yung mga Pilipino. Garantisado, sa dating na linggo, lalo lang ang sitwasyon, kung doon lamang siya gagalaw, huli na yun. Kasi nga, hindi madali mag-responde. Totoo yun. Hindi madali mag-responde. Kailangan mo ng makinarya, kailangan mo magbigay ng suporta, ng pondo. Pero kung hindi niya isipin na kailangan gawin, talagang maghihintay siya sa kahuli-hulihan na nararamdaman na ng ordinaryong Pilipino. Yung pinsala sa kanila. Sir Sunny, sa inyong pananaw, sa ngayon, ano yung worst case scenario para sa bansa kung magtutuloy-tuloy itong kaguluhan dyan sa Middle East? Bigla ako sa tanong mo. Okay. Alam niyo, ang worst case scenario ay sa gera ng US at Israel sa Iran, ang worst case dyan ay hindi lang yung supplies mula Iran na about 45% at most ng global supplies. Ang worst case ay pati yung mga pasilidad sa langis ng ibang mga bansa sa Middle East ay matamaan. Kasi kung kahit na mahinto yung gera, kung wasak yung mga pasilidad na yan, kung may banta pa rin na mag-escalate kasi may mga ibang aliado naman Iran sa region, kung may banta pa rin pag-escalate, maaaring umabot sa $150 to $180 per barrel yung crudo. Kung umabot ng ganyan, ay grabe. Sa kaligitnaan ng taon, mag-tripling inflation, lalong-lalong kinakailangan ng suporta para sa hindi na sa transport workers at sa mga na pamilya. Kaya para sa amin, sana paghanda ng gobyerno yung worst case. Kung hindi, o di masaya, di ba? Pero kung kawaman yung worst case, hindi yun ang panahon na magkakandara pa siya na maghanap ng solusyon. So ngayon pa lamang, dapat paghandaan. Sana nga yung pag-break ng Congress, hindi lang yung impeachment ang pag-usapan, dapat magbuo siya ng totoong crisis committee pagdating na may crisis at ipatrabaho naman yung mga kongresista. At tatawa nga ako pinag-propose magsakripisyo, magbawas ng sweldo yung mga kongresista, mambabatas. Okay yun. Kasi kahit pa paano, papakita nila na may solidarity sila sa mga nagbigat ng pamilyang Pilipino. Ay, naku, mukhang marami pa tayo. Na may problema. So, sa inyo, panghuling tanong na lang, Sir Sunny, hindi sapat yung ginagawang paghahanda at aksyon ng pamahalaan sa pagharap sa krisis na kinakaharap ng bansa? Hindi talaga. Kung titignan yung numero, yung ayuda bida ng gobyerno, hindi para sa lahat, hindi sapat sa pangailangan at panandalian lamang. Kung seryosong gobyerno sa pagtulong sa mahirap at pagpigil sa paglala ng kahirapan, i-declare niya na hindi normal ang sitwasyon, i-declare niya na may krisis. Kasi habang sabi ng Pangulo na normal, na walang dapat ikabahala, ibig sabihin, ang code yun para sabihin, pinipili ng gobyerno ng may hirap, ordinaryong Pilipino, ang magdadala ng bigat ng pag-angkop sa krisis. Hindi yun tama. Ang dapat magbitbit ng bigat ng pag-angkop sa krisis, yung mga may kaya. At yung mga bilyonaryo yan, mga malalaking kumpanya, sila may kakayanan. Parang tulong-tulong naman, di ba? Nagtutulong-tulong na nga yung mga komunidad. Sana naman yung mga malaking kumpanya na yaman, may higit na tulong din sila. Alright, sige. Maraming salamat, Sir Sunny. Talagang nakakapanghina itong ganitong usapin. Pero sana naman sa mga susunod na araw magkaroon ng magandang development itong kaguluhan dyan sa Middle East. Again, Sir Sunny, Africa, maraming salamat. Executive Director po ng Ibon Foundation. Thank you, sir. Salamat, Sir Christian. Ingat po. Thank you. Yan po si Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, kaugnay ng epekto ng nagpapatuloy na digmaan dyan sa Middle East. Magbabalik po ang executive summary dito pa rin po yan sa DCWB. Oras sa buong Pilipinas. 30 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
At para sa ating pasada balita ngayong umaga, paglalabas ng 21.47 billion pesos na pondo para protektahan ang mga Pilipino sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa gitna ng digmaan sa Middle East at pagpapatuloy ng ilang proyekto, pinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Budget and Management. Layunin umano nitong protektahan ang mga Pilipino at panatilihin na umaandar ang ekonomiya. Pasada Balita. Tulong pinansyal ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura sa gitna ng tumataas na presyo ng langis, pinamamadali ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, nakadepende pa rin ang sa produktong petrolyo ang operasyon at kagamitan ng mga magsasaka at nangingisda, kaya kailangan bigyan din ng mga ito ng ayuda bukod sa sektor ng transportasyon. Batid umano ng pamahalaan ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay maaari ding makaapekto sa presyo ng pagkain. Pasada Balita. Kapakanan at legal na tulong para sa 4 na Pilipinong nakulong sa UAE dahil sa umano'y pag-post sa social media ng mga video ng pagbobomba doon, pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa DMW, pinasusuri ng Pangulo ang sitwasyon ng mga ito at pinatitiyak ang pagbibigay ng kinakailangang legal na tulong upang maisulong ang kanilang depensa. Pasada Balita. Presyo ng pagkain pinababantayan ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dulot ng krisis sa Middle East. Ayon sa Pangulo, bagaman hindi kontrolado ng gobyerno ang galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, may kakayahan naman anya ang pamahalaan na bantayan ang impluwensyahan ang presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa bansa. Pasada Balita. Ilang produktong pagkain kabilang ng ilang uri ng canned goods is stable o walang inaasang paggalaw sa presyo sa susunod na 2 buwan ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y matapos siyakin ng ilang malalaking kumpanya na sapat ang supply at stocks ng kanilang mga produkto. Pasada Balita. Kilos protesta at tigil pasada ng piston kasama ang ilang progresibong grupo naging mapayapa sa pangkalahatan. Ayon sa PNP, lahat ng mga lugar na pinagdarausan ng programa at aktibidad ay binantayan ng pulisya upang masiguro ang kaayusan. Pasada Balita. Presensya sa paligid ng mga pamilihan at grocery stores pinaigting ng PNP para maiwasan ang hindi otorisadong pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin o profiteering. Inaatasan din ng PNP units na palakasin ang koordinasyon sa DTI para sa mas matatag na help desk. Pasada Balita. Superradyo DZWB Flash Report. Labas muna tayo ng himpilan, may sunog sa barangay UP Campus sa Quezon City. Detalye ng balita mula kay Mau de la Cruz. Mau. Itinaas na sa ikalawang alarma sunog na sumiklab sa isang residential area sa barangay UP Campus sa Quezon City. Rumisponde na ang mga bombero upang apuluin ang apoy at maiwasan ang paglawak nito sa mga kalapit na bahay. Wala pang ulat sa sanhi ng sunog at kung may nasawian na sugatan sa insidente, patuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA sa Paradyo DZWB, dapat totoo. Superradyo DZWB Flash Report. DZWB Executive Summary. At labas ulit tayo ng himpilan. Nasa atin namang linya at makakapanayam ngayong umaga ang Administrator ng National Food Authority, si Sir Larry Lacson, kaugnay nga ng supply ng bigas sa ating bansa sa gitna ng problema dyan sa Middle East. Sir Larry, magandang umaga po. Christian sa DZWB. Hi, good morning Christian at sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Magandang umaga po. Sir, una tatanungin namin, kumustahin namin, kumusta yung stocks, supply ng ating bigas dahil syempre hindi natin may iwasan, may mga pangamba na dahil nga dito sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Kumusta ang supply ng bigas, sir? Tama ka, syempre may problema sa Middle East, alam natin. Nangangamba ang ating mga kababayan, no? Pero sa atin sa National Food Authority ay sapat po ang ating supply ng bigas. Meaning, ang ating pong buffer stock ngayon ay nasa 10 araw, kayang pakainin ang buong Pilipinas ng 10 araw, no? Tinatayang mga kapag nagiling na po lahat ng palay natin ay nasa 8 milyon ang total niyan. Pero sa ngayon, ang milled rice natin sa NFA ay nasa mahigit 2 milyon, no? At ito nga yung ating pinapalawak
through the Bentim Bigas ng Department of Agriculture at ng FTI. Yung sa National Buffer Stock naman, meaning pag sinabi natin National Buffer Stock, hindi lamang NFA, kundi pati yung pribadong sektor, pati yung mga ating mga household na may hawak na, no, tinatayang nasa more or less 55 hanggang 61 days to last ang ating supply. So wala po tayong dapat ipangamba. Pero sir, may epekto ba, direct o indirect, yung kaguluhan sa Middle East sa supply o produksyon ng bigas sa bansa? Well, diretsong effect nito ay tumataas ang lahat ng produktong ginagamit sa pagsasaka. Yun ang unang direct impact nito, pati yung logistics, no, yung pagta-transport ng mga produkto, tumataas po lahat ng cost na yan. Ngayon, ano ang epekto nito sa supply? Ang mga magsasaka natin, kapag masyadong tumataas ang, let's say, fertilizer, binhi, lahat, ang nangyayari dyan, nagtitipid sila ng inilalagay sa kanilang mga halaman. Meaning, kung ito ay naglalagay sila dati ng 5 sako hanggang, let's say, 7 sako, ngayon baka maglagay na lang sila para lang makaraos, maglalagay na lang ng 3 o 4. Yun yung effect talaga nito kapag tumataas ang mga bilihin, lalo na mga farm inputs. So in a way, kapag ganyan, ang ani natin na hindi masyadong nabigyan ng sapat na pataba, bumababa po ang ani niyan. Kung kunwari, umaani siya ng 5 tonelada, at kung mababa ang nilagay niyang fertilizer, medyo aani siya ng mas konti doon, no? Yun talaga ang epekto noon, Christian. Oh, pero sir, bukod din sa epekto na yan, siyempre kasunod na niyan yung paggalaw sa presyo. Nakikita nyo rin ba yun na posibleng mangyari yun kung magtatagal pa itong kaguluhan sa Middle East? Well, ayoko man isipin, pero ang reality niyan talagang tataas. Tingin ko wala tayong kakayanan na hindi tumaas yan. Ang ginagawa na lang ng ating pamahalaan, no, tayo lahat, tulong-tulong, is tumaas man yan, hindi mabilisan o hindi masyadong malaki. Gradually, para at least nakaka-adjust ang lahat. Pero sa tingin natin, hindi maaaring hindi tumaas kapag ang gera ay tumagal. Tataas po talaga. Pero sa ngayon, wala tayong nakikitang dahilan para tumaas yung presyo. Baka naman sabihin nila, naku, sinabi ng NFA, pwede daw tumaas. Pero sa ngayon, walang dahilan. Ganito, no? Whether we like it or not, na monitor naman na tumaas na ng kaunti. No? Ang ginawa naman ng gobyerno dyan, let's say in particular sa bigas, naglatag ng mga mas murang bigas. Nandyan ang Bentim Bigas, nandyan yung mga 48 and 45 pesos ng FTI, ng planters, yung mga ganon. So, medyo na-tame yung presyo ngayon sa merkado. So, hindi ganun ka-abrupt tumaas ang presyo sa merkado. Pero sir, ano yung may binigay na ba o ano yung pwedeng ibigay na tulong ng NFA para dun sa mga sektor na apektado ng pagtaas ng presyo ng ginagamit nila para sa operasyon, sa pagtatanim at iba pang operasyon? Oo. Ang Department of Agriculture ang namamahala noon. Alam ko marami na silang mga nakalatag na proyekto para matulungan, like yung fuel subsidy, at yung iba pang mga regular na programa na pagbibigay ng mga binhi at fertilizer. Alam ko nakakasanayan, no? Kumbaga pinaghahandaan ng DA yan. Madalas naman tayong nagpupulong with the Department of Agriculture. Lahat na, pati worst case scenario, pinag-aaralan na. Tapos sir, may bagamat binanggit na ng DA na sapat ang supply at saka ngayon ay panahon ng anihan. Tama ako sir, di ba? Tama, oo. Panahon ng anihan ngayon, oo. So wala tayong magiging problema. Pero sir, magkano yung bilihan ngayon ng palay, ng NFA sa ating mga magsasaka? Ganun pa rin, hindi naman nagbago. Kung ang presyo ng bilihan ni NFA ngayon, sa ngayon mababa kami kumpara sa mga traders, no? Ang traders ngayon bumibili, national average itong babanggitin ko, no? Nasa 21 pesos mahigit ang fresh o yung kaka-harvest lang, no? At yung tuyo, umaabot ng 25 pesos, yung average, national average. Sa ngayon, si NFA, 17 lang ang fresh, 21 ang dry. Kasi nga, hindi namin gustong kumompetensya ngayon kasi kung kami ay kukuha pa ng palay sa ngayon, sa
sa anihan sa ganitong Kung panahon, makikisabay. baka mas lalo kami maka-add ng pressure para tumaas ang presyo. No, aantayin na lang natin na medyo mas magkalma yung presyo, then siguro by the end of March saka kami mamimili para ma-replenish naman yung ating buffer stock. Oo. Ilan sir na tonelada ang kukunin nyo ngayon? Ang target natin sa isang taon ay 790,000 Oo. metric tons. No? Target naman yon. Pero dahil ang binigay sa ating pondo, hindi naman sapat para doon. Mag-aim tayo doon pero we're not Okay. confident mabibili natin lahat yon. But for this particular season, roughly sana makabili tayo ng pang-replenish ng ating mga nailabas na stock. Siguro mga good for 3 days, Okay. no? Para lang going towards lean months at itong tag-ulan, meron tayong sapat na stock. Oh, yun. So ngayon sir, makakahinga pa. Walang dapat ipangamba at sapat ang supply ng NFA. Ay, opo, wala pong dapat pangamba. In fact, gusto pa nga namin mas bumilis pang lumabas pa ang ating stocks, no? Dahil marami po tayong stocks. Ayun. At gusto nating paghandaan na pag namili kami itong katapusan ng buwan o early April, mas marami po tayong bodega na pag-iimbakan. Ayun. Kanya gusto natin mas bumilis pa nga yung labas ng ating NFA rice. At least may konting good news sa ganitong problema Opo. na kinakaharap ng bansa. Sir, Wala po dapat pangambahan. maraming salamat po. Babalikan namin kayo sa mga susunod na araw at linggo. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din po. Good morning. Yan po si Sir Larry Lacson, ang Administrator ng National Food Authority. At ako po'y magpapaalam na at sa susunod po ulit na linggo, ako po ulit inyong makakasama. Ako po si Christian Manyo, kasama si Mamu Tuesday New at ang susunod na programa, Bahay at Buhay, kasama si Lala Roque at ang kanilang topic, napapanahon, tipid tips sa kuryente. Paalam na po, oras sa buong Pilipinas. 44 na minuto makalipas ang 8:00 ng umaga.